Inihahandog ng RVD Raycon 2022 ang isang akda na isinulat ni Julian de la Peña. Ang nawala kong pag-ibig. Isang buwan na ang nakalipas magmula nang magising siya sa apat na sulok ng kwarto na iyon. Nanghihina, nanlalambot at nakasuot ng puting roba. Ang una niyang namulatan ay ang iba't ibang aparatong nakakabit sa kanyang katawan at ang hindi makapaniwalang mukha ng mga doktor. Nung una ay nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Naguguluhan. Hindi maalala kung ano ang nangyari, kung sino ba siya. Subalit habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unting bumabalik sa kanya ang lahat. Naaksidente siya kasama ang nobyo niya ng araw na palayasin siya ng kanyang mga magulang dahil sa hindi nagustuhan ng mga ito ang pakikipagrelasyon niya sa isang anak mahirap. Pinapili siya ng mga ito at mas ginusto niyang sumama sa kanyang kasintahan. Subalit, sa araw nga mismo ng kanilang paglayo, ay nabangga ang sinasakyan nilang bus at sa puntong iyon ay wala na siyang iba pang maalala. Palagi niyang tinatanong sa mga doktor at nurse na nag-aasikaso sa kanya kung nasaan ang kanyang nobyo. Subalit, palagi na lamang siyang sinasagot ng mga ito na maayos ang kalagayan nito at matagal nang na-discharge sa ospital. Subalit iba ang kutob niya. Kung totoong maayos ang kalagayan ng nobyo niya, nasaan ito ngayon? Bakit hindi man lang ito nagpapakita sa kanya? Sinasabi niya mga bagay na iyon sa mga nakapaligid sa kanya. Subalit, nginingitian lang siya ng mga ito at sinasabing palagi siyang dinadalaw ng kanyang nobyo. Nagkakataon lang na palagi raw siyang natutulog sa mga oras na dumadalaw ito. At sa mga pagkakataon na iyon ay wala na siyang iba pang maikatwiran sapagkat palagi niyang naaabutan ng isang piraso ng gumamela sa ibabaw ng mesa. Sa tabi ng kanyang kama, kalakip ang isang sulat na nagsasabing magpagaling siya. Palagi niyang naaabutan niyon sa tuwing magigising siya. At sa sulat kamay pa lang ay alam niyang galing ng mga iyon sa kanyang nobyo. Isama pa nga ang gumamela na alam nitong paborito niya. Ngunit bakit hindi ito nagpapakita sa kanya? Bumalik siya sa doktor na kasalukuyang tumitingin sa kondisyon niya at nagtanong, hindi pa rin po ba siya dumarating? Napahinto ang doktor sa ginagawa nito at napatingin sa kanya. Kapag kuwan ay marahan itong hinaplos ang buhok niya at nagwika, sigurado akong hindi lilipas ang araw na hindi siya darating. Nag-iwan niyon ng malungkot ng ngiti sa mga labi niya. Dok, may hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Isang malungkot na ngiti rin ang tinugon sa kanya ng doktor. Kung ano man yun, malalaman mo rin sa tamang oras. Ang makahulugan nitong wika bago siya iwan sa loob ng silid na iyon na nagtataka at naguguluhan. Napatingin na lang siya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Ang doktor na lumabas ay ang naging paborito niyang doktor sa ospital na iyon. Magaan kasi ang loob niya rito. Kaya naman nasasabi niya rito mga bagay na kagaya ng sama ng loob niya sa nobyo niyang dinadalaw lang siya, subalit hindi naman nagpapakita sa kanya. Sa totoo lang ay gwapo ang doktor, subalit napag-alaman mula sa mga nurses na may asawa na pala ito at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay nalungkot siya nang malaman niyang bagay na iyon. Subalit, hindi na niya pinag-isipan pa kung bakit. Napabuntong hininga siya. Akma niyang ipipikit ang kanyang mga mata upang sana ay matulog subalit napigil iyon nang makarinig siya ng tila pagtatalo sa labas ng kanyang silid. At dala ng kuryosidad
dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang kama at bitbit ang kanyang dextrose, ay tahimik na tinungo ang pinanggalingan ng ingay. Tahimik na inilapat niya ang tenga sa pintuan upang tahimik na pakinggan ang usapan sa labas. Bakit hindi mo pa sabihin sa kanya? Hindi pa ito ang tamang oras, Leia. Halos kagigising pa lang ni Beron. At kailan mo pa sasabihin sa kanya na ikaw ang nobyo niyang si Marco? Na halos araw-araw niyang hinihintay. May asawa ka na. Na 15 taon na siyang natutulog sa loob ng kwarto na yan at di malala lang na nagising pa siya. Kailan mo pa sasabihin sa kanya ang lahat? Ha?